Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. So, hindi ko alam pero nai-excite ako today. Kahit na naka-receive tayo ng mga negative comments, but it's fine kasi ang importante ay ma-share ko sa inyo yung mga information na kailangan nyo para sa travel nyo. Mag-isa lang naman siya na nagbibigay ng negative comments. Pero ang importante ay marami kayo na magamit itong mga information na sinishare ko dito sa YouTube and also yung mga vlog ko din na sinishare. Alam ko na marami akong matutulungan sa mga information na yon. Kahit na alam ko na yung grammar ko doon sa vlog ko ay mali-mali talaga kasi of course hindi naman ako fluent sa English. Kaya nga hindi ako nag-i-English talaga sa mga videos ko sa YouTube kasi hindi ako marunong mag-English talaga. And of course, sa vlog ko, kaya English yung sinusulat ko doon kasi sinishare ko na yung mga information na yun dito sa YouTube kung saan Tagalog na yung information. So kaya naman nagsulat ako ng blog in English kasi merong mga meron ding mga nagre-request na kung maaari daw ay lagyan ko ng English subtitle kasi medyo nahihirapan silang i-explain lalo na doon sa mga Filipino na merong mga foreign national partner kung saan medyo nahihirapan din silang i-explain sa mga partner nila. Kaya naman nakapag-decide ako na gumawa ng blog which is in English and ayun nga, may nag-comment na ayun nga, mali-mali daw yung grammar ko and so, it's fine. I will let it. Okay lang. Walang problema kung mali-mali yung grammar ko doon. Ang importante ay maintindihan siya ng mga nangangailangan ng information na yon. So, ayun nga, kung meron kayong mga foreign national partner and then gusto nyong ipaintindi sa kanila yung sa video ko about offload, so mag-visit na lang po kayo sa website ko. Nandun po yung blog ko in English. So now, meron tayong question na sasagutin ngayon and it's from Ruby. Hello Ruby, salamat sa comment mo. Ito yung sabi niya, hello po, ask ko po if second travel niyo po sa ibang bansa with your multiple visa, ano pong needs sa immigration? Still the same na documents na pinasa niyo noong first time niyo ng labas ng bansa? So yes, nung second travel ko na yung hawak ko ay visit visa, kung saan multiple entry siya. Ang mga documents po na hinanap ng immigration sa akin nun ay passport, visa, and then yung affidavit of support kasi sponsored ng partner ko yung travel ko. And CFO Guidance and Counseling Certificate dahil nga foreign national yung partner ko. Proof of relationship namin. And passport copy ng partner ko. So, yun po yung mga hinanap sa Philippine Immigration. And nung nag-arrive naman ako sa Frankfurt, dito sa Germany, yung mga documents na pinakita ko po nun, kasi nga first time ko pa, and sobrang kinabahan talaga ako nung nag-arrive ako dito sa Germany. And diretso ko na lang pinakita or binigay sa immigration officer sa Frankfurt yung mga documents ko. So, ang mga documents na pinakita ko ay yung passport ko. And of course, nasa passport ko na yung visa. Formal obligation, travel insurance, invitation letter, and proof of relationship. Yun yung diretso kong pinakita sa immigration officer kung saan napansin ko parang nalito siya sa mga pag-check sa mga documents ko. So, I suggest na lang talaga kapag nasa immigration na po tayo ng ibang bansa, ang first po nating ibigay ay yung passport muna natin. And then, maghintay na lang po tayo kung ano yung mga documents na hahanapin nila. Kasi sa experience ko noon, nung first time kong mag-arrive dito sa Frankfurt, ayun nga, natagalan siya talaga. Tiningnan niya lahat ng mga documents and then nagtanong pa siya sa katabi niya. Alam niyo yun, parang naguluhan siya sa mga documents talaga. Hindi niya alam. Parang first time niyang makita yung mga ganung mga documents. So, kaya naman, mas okay na
passport muna, and then maghintay na lang tayo kung ano ba yung mga documents na hahanapin nila. Kasi alam nyo, sa last travel ko nung family reunification visa na yung hawak ko, pagdating ko sa Frankfurt ay passport lang talaga yung pinakita ko, and then wala na silang hinanap. Tiningnan lang nila yung visa, yung passport ko, and then tinatakan na, and then okay na. Nag-ask lang ng few questions. Pero wala na silang hinanap pa ng mga other documents except sa passport. So, ganun lang po yung gawin nyo sa immigration sa ibang bansa kasi hindi naman talaga sila ganun ka-strict. Though, of course, mag-prepare pa rin kayo ng mga documents nyo. Like, for example, invitation letter, ganun. Kung ano yung mga importanteng documents na sinubmit nyo during sa visa application. So, mag-prepare kayo ng extra copy para sa immigration kasi baka hanapin din nila. Kasi case by case po talaga sa immigration. And ayun nga, sa Philippine immigration naman, sa first inspection, usually nahahanapin nila ay passport, visa kapag kailangan ng visa sa bansang pupuntahan, return ticket kapag short stay, yung visa na hawak natin, hotel booking kapag sa hotel tayo mag-i-stay sa ibang bansa, or invitation letter kapag mag-i-stay tayo sa mga kakilala natin or relatives natin sa ibang bansa. So, ayun nga, meron akong video about it, kung ano-ano ba yung mga documents na posibleng hanapin sa Philippine immigration. So, panoorin niyo po yun para meron kayong konting idea kung ano-ano ba yung mga documents na pwede nyong i-prepare para sa travel nyo. So, ayun, Ruby, sana ay nasagot ko yung question mo. And kung meron ka pang ibang questions, clarifications, or suggestions, please i-comment mo lang. Thank you for watching. Bye-bye!